You are recognized. Please tell your story. Good morning, Your Honors. I'm Police Captain Ronnie Ereño, assigned at Quezon City Police District. I was wounded during the conduct of legitimate anti-illegal drugs operation happened on February 24, 2021, Your Honors. When it comes to assistance, Your Honors, I received also the 100,000 pesos from the PNP, Your Honor. So you were hospitalized as well? Yes, Your Honor. Saan ang tama mo, sir? Right leg, Your Honor. Okay, so yung na-encounter mo, may namatay din? Yes, Your Honor. Okay. Okay, andito rin yung ating mamaya, baka tanungin ka Captain Ereño, no? So ikaw yung head nung team na nag-conduct ng operation. Yes, Your Honor. Okay. May mga tinamaan din sa mga kasama mo? Dalaw pang died during operation, Your Honor. Namatay yung dalawa? Yes, Your Honor. So yung sa kabila, ilan na namatay? Bali tatlo, Your Honor. So dalawang patay sa'yo, tatlo patay sa kanila. Yes, Your Honor. Alright. Yeah, wounded siya. Alright. So andito rin po si Miss itong mga na-dismiss. Si PO1 Marco Almario. Kasama rin po natin si PO1 Marco Almario. Ano namang reason bakit ka na-dismiss sa kaso mo? Sa serbisyo. Anong rango mo at saan ka naka-station before? Please. Good morning. Good morning, Your Honor. I am ex-police officer 1 Marco Almario from Region 3, Zambales, PPO po. Masinloc Police Station. Victims po ako, Your Honor, ng kasi ginawa po akong SBT nung aking pong naging hepe. Inaresto po niya ako sa station namin. Then, possible po, pinunta niya ako sa prison cell. Then, after 2 hours... Sino ang maresto sa'yo? Yung chief of police ko po, the late Police Major Nelson Ballesteros de la Cruz. So, inaresto ka sa... Police station po. So, anong naging kaso mo during that time? Yun po, tinaniman po niya ako ng illegal drugs at saka baril po, Your Honor. So, ang nagtanim ng yung akusasyon, you allegedly nagtanim sa'yo at doon ka na-dismiss sa kasong yun? Opo, Your Honor. Nakalista ka ba doon sa drug list? Wala po, Your Honor. Okay, so wala ka sa drug list? Wala po. So, ongoing pa rin ba kaso mo until now? Nag-file po ako ng memorandum of appeal sa po, Your Honor, nasa DILG na po. Yung criminal case, meron? Meron po, Your Honor, pero dismiss po, Your Honor. Yung criminal case, dismiss. Opo, Your Honor. So, yung administrative mo, these are the cases that we have to look into again, ano? Kasi itong mga ganito nga, kailangan po natin ng validation if they, indeed, yung kanilang mga kaso was totoo, di ba? At nakakaawa, no? Kung totoo, yung sinasabi mo, talaga nakakaawa. Pero kung nagsisinungaling ka, syempre nakakamuhi yan, di ba? But I think the CIDG, the PNP, NAPOLCOM, IAS, they have to look into these cases, no? And Mr. Chair, Yeah, Congressman Richard Gomez, please. if I may say, yung karamihan sa mga administrative cases ng mga police, ang nagpa-file nun yung mismo mga drug pusher, mga drug lord. Kasi na-istorbo yung business nila eh. Yeah. In line of their duty habang ginagawa na yung trabaho nila. So yun, pag tinignan talaga yung mga court cases, marami nagpa-file yung kalaban pa ng police. Siyempre, ang kalaban ng police are the drug pushers. At the problem, wala silang Ang problema ng mga police, wala silang laban sa kaso. mahalang abogado. And more than that, most of the time, retired na sila, ongoing pa rin yung kaso nila.
Ito, in his case, ano siya dismiss ka no? Once gato yan, di ba? Once na meron na nakapile na kaso, talagang hindi sila sumusweldo, di ba? O once na nag-file na ng kasos against them, tanggal na sila. Suspended, preventive suspension. But wala na yung benepisyo nila. Wala na yung... Sige, Once the decision na becomes final na ni Secretary, sir, doon i-stop, sir, yung sweldo po, sir, nila. At So, sir, kailangan pag na-dismiss, sir, sila, forfeited, sir, din yung mga benefits po nila, sir. okay, so Very short. sumusweldo ka pa ba, ano? Wala ka na, di ba? Hindi na po, Your Honor. Hindi na, no? Okay. Yeah, Mr. Chair, yung decision will be decision of IAS, decision of NAPOLCOM. Kanino decision ba, Mr. Chair? General Pardo. Admins kasi, ano yan, IAS o kaya Napolcom. Sir, ang mga kaso po kasi, sir, na na-file, sir, sa mga pulis, pwede pong ma-file yan, sir, sa NAPOLCOM, sa IAS, and PNP po, sir, exercise disciplinary authority over all PNP po. So, hindi ko, sir, alam kung saan yung final na kaso sa kanya. Mr. Chair, it doesn't matter where they file the case. The point is, what if NAPOLCOM decides, IAS decides, or the administrative officers of the PNP decides? So, sino masusunod? Pag alimbawa, na-dismissan nyo, pwede bang i-appeal doon or sa inyo ba i-appeal? How does it work, Mr. Chair? Sir, the NAPOLCOM exercise original jurisdiction, sir. So pag na-file, sir, sa kanila yung kaso, sir, they will be the one to hear the case and decide. So hindi na po yan pupunta, sir, sa PNP. In the case, sir, among IAS, sir, they would recommendatory lang po sa kanila. Pag nag-file po yung mga citizens complaint po, sir, diretso po sa kanila yan, then their findings will be submitted to the PNP, and the chief PNP will be the one to study whether their recommendation suffice to meet the penalties. But after the PNP decides on the case, sir, they still have the right to file an MR, appeal, and so on and so forth, sir. I asked that, Mr. Chair, because as I looked at the report of IAS, for 2016 to 2022, June 30, 32,531 cases were dismissed. Demotion 64, dismissal from service 41, and reprimanded was 12. Because during the last budget hearing, I brought this up to the Philippine National Police. Because the budget of IAS, Mr. Chair, is attached under Philippine National Police. It should be separated from the Philippine National Police so that IAS will be able to decide on their case. Halimbawa, on the other side of the story, Mr. Chair, eto talaga, may ginawa police, may ginawang kalokohan, nakitaan ng ebidensya at saka dinismiss ng IAS. Ang problema kasi IAS must refer to the PNP chief kung papayag. Kung bata ng PNP chief, hindi rin matanggal. So sayang yung effort ng taga-IAS. So I was thinking, Mr. Chair, if IAS will be able to help me, I know, Mr. Chair, na ang laki na hihingin, so that we will be able to separate their budget from the Philippine National Police, Mr. Chair. Okay, you need a reply for that? I want to reply from the IAS, Mr. Chair. Yes, please. And then we'll be proceeding po sa sa mga na-dismiss na mga officers of the PNP organization. Sige, go ahead. Yes, please. Unang-una po, Mr. Chair, salamat po kay Congressman Emano sa suporta po niya sa IAS. Tama po yung sinabi niya na siyempre po, maigi po kung magkaroon din po kami ng sarili naming pondo. Sapagkat para lang po mas malinaw po yung pag-ugnayan po ng IAS at saka ng NAPOLCOM. Yung IAS po kasi binigyan po kasi sa batas noong kapangyarihan na magkaroon po ng tinatawag na motu proprio investigation. Ibig sabihin po ito, kahit wala po mag-complain po sa amin, hindi po katulad sa NAPOLCOM, kailangan po kasi nila ng complainant. Sa amin po, ang trabaho po namin, kahit wala po mag-complain, meron pong 5 pagkakataon sa batas na kailangan po namin imbestigahan. Yun po yung rason kung bakit po doon sa drug war ay nagkaroon po ng investigasyon na tinatawag pong motu proprio automatic na nakasangkutan po ng around 32,803 police personnel. Yun po ang rason kung bakit po sila na-imbestigahan po lahat. Sapagkat yung power po namin... Wait, attorney, 32,000. Opo, sapagkat Chair, Mr. Chair, yung pong bawat police operation, hindi lang naman po isang police po ang kasama po dyan.
So lahat yung Usually 32,000 na nakasuhan yun? May automatic administrative investigation case po lahat yan, sapagkat yun po sangayon sa batas po yun eh. Okay. Ito po yung mga may namatay po. Ito po yung may victim, namatay, or nagpaputok ng baril. Automatic po, inibisigan po ng In other words, 32,000 were involved in the po na- administrative cases. Sila po ang nasama sa administrative case. At tama naman po yung sinabi po ni Congressman Imano na kami po ay nag-iimbestiga po ng hiwalay po para matingnan po namin kung ano po ba nangyari doon sa operation na yun. At tama naman po sinasabi ng mga ibang kasama ko po na sa PNP po na meron din po naman talaga na nasasabit po lamang sapagkat syempre po dahil po sa kaso nga po na hinaharap nila kailangan po silang maimbestigahan po at nahihirapan po yung mga kasama namin kuminsan na kumuha din po ng tulong po na legal sapagkat siyempre po sa kahit po administrative case kailangan din po ng legal representation po sana. So yun din po, tama po yung kanilang paliwanag po at kami naman po sa IAS ay handa po kami tumulong sa opisina po ni Congressman Imano para po mabigyan po ng mas maganda pong paglilinaw yung aming pong mandato at pagsagawa ng aming mandato. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, Congressman Goma, please. in addition to what Attorney Dulay said and to our colleague Congressman Emano, aside from being independent, I think what is more important here is that when they come up with a decision, dapat hindi na to dumadaan sa highest officer na agency. Correct? Kasi pag dumaan pa to sa highest officer na agency, pag bata niya imbestigahan doon, tapos na yun. Sayang talaga yung gagawin nila. So the decision will have to be independent as well. Okay. So proceed tayo muna doon sa mga sa mga natin na dismiss pa si Mr. Sunny Reyes. Mr. Sunny Reyes, ano pong position nyo? Patrolman. Patrolman po. So bakit po kayo na-dismiss? Mike po, Mike. Ginasuhan po ako ng Station 11 po. Ano nga pong ikinaso sa inyo? Bali, ang drugs tsaka baril po, tinanong po nila ako. Ano po? Drugs po, tsaka baril po. At kayo nag-shoulder nung lahat ng gasa sa kaso niya. Opo. Ang totoo po niyan, Sir, Your Honor, yung pangyari pong yun, yung meron pong nagpapanggap na pulis po dun sa huling lamay po ng kapitbahay namin. Ngayon po, tinulungan ko lang po, tinignan ko po kung totoo po bang pulis yun. Ngayon, nakaharap ko po, hindi po pulis yun, kaya tulong-tulungan ng mga kapitbahay namin. Ngayon, nagpatawag po ako ng assistant na pulis at dumating po yung PO2 Bungato tsaka yung PO1 Luminis. Tinel-over ko po sa kanila. At ang sabi sa akin po, sumunod daw po ako sa presinto para mapagsampa ng kaso. Pero pagdating po namin sa presinto sa Police Station 11 ng Quezon City, kami na po ang binaliktad, kinulong na po kami, na napag-alaman po namin na yung taong yun po, asset po ng Police Station 11 ng Galas, Quezon City po. Ang masakit po nga po niyan, pati po yung mga anak ko, dinamay po nila. 4 po kami nakulong na mag-ama. Na sinasabi nila yung acid daw pong yun, binaligtad kami, na hinold up po daw po namin dun sa aming lugar. Ginawan po nila ako ng senaryo. Okay, okay. So nakulong po kayo nung 2016, 2017? Kailan po? 2017 po. 2017. Opo. Ha? Case was filed against you. Opo. Sino nag-file? Bali yung Station 11 po. Oh, yung police. Opo. Na sinasabi mo na Tinaniman po nila ako. okay. At dinamay pa po yung mga anak ko. Pinakulong din po nila. Magkakasama po kami nakulong ng mga anak ko. Ilan ang anak mo na nakulong with you? Bali, 3 po. So 4 kayo nakakulong. Opo.
kinasuhan naman po sila ng ng robbery hold up po, tsaka yung kinaso sa And kanila. during all this time na nakakulong po kayo, with all this allegation that you have mentioned, lahat ng ginasos niyo sa kaso ay sagot po ninyo. Opo. Sige po. At, Pero po na-dismiss naman po lahat ng pinatong nila sa aking kaso. administrative. Nag-failed po ako. Administrative po, doon po ako na-dismiss po. Okay. Alright. So yung criminal, dismiss. Opo. Yung mga mahirap no? Na mga sitwasyon talaga that nakakaawa yung ating mga pulis na. For example, sabihin natin na hindi sila talaga involved. Tapos ginawa nila yung kanilang tungkulin. At nagkaroon ng ganitong polisiya na this was implemented and then it happened. So, wala silang biktima sila. So, wala silang perang tanggol sa sarili nila. Naapektuhan siya at ang pamilya niya, karir niya, reputasyon, dignidad. Yun ang nakakalungkot na nangyari sa atin. But, yun na nga. But Mr. Chair, if I'm not mistaken, ang naalala ko sa regional level, meron silang legal officer. But the problem is, the numerous cases, hindi kayang i-handle ng legal office ng regional office yung cases ng mga police. I think what is important, I think what we need to do, Mr. Chair, is to augment funding, to augment yung lawyers sa legal office nila to handle cases para matulungan yung mga police. Problema ata, wala kayong gantong PNP, wala tayong budget for this ganto Wala Kanina tinatanong ko kayo kung merong pondo na ginagamit for this kind of cases that kapag na-filean sila, meron ba tayong nire-release? And even giving them legal manpower? Like we mentioned earlier, sir, the PNP legal assistance extended to PNP personnel facing are those cases that falls under the service connected cases only, sir. But if they will be facing a case that is separate or outside of the official performance of the duty, sir, Yeah. they will be the one to shoulder the legal representation, sir. Tama yun. Kasi this one hindi siya kaya nga kanina sabi natin categorize Yung mga 195 na natanggal at 398 na may kaso, i-categorize natin para at least alam natin kung sino yung mga tutulungan talaga. Diba? So submit to us ASAP para at least alam yung pondo na hilingin natin kay speaker for that purpose. Kasi ang pangako sa atin ni speaker that he will be helping yung mga kasong legitimate during operation. And even yung mga na-dismiss will be helping them. But, of course, kailangan legitimate at talagang biktima sila ng war on drugs as well. Sige, Congressman Caraps, and then we'll be proceeding do sa dalawang victim pa at saka do sa pamilya. Okay. Ano lang po, just a short interjection with regards to the legal problem in the organization of the PNP. Kasi ganito po, cases filed against police officers in line of duty, dapat police talaga yon. Okay? But, for example, in the case that was mentioned by Reyes, that is not in line of duty. Now, pag wala sang lawyer, dun sa sapaw. Diba? Kung wala kang lawyer, dun ka sapaw. But, still, kung gusto ko lang balikan yung question of the legal problem, services in the PNP, ang problema kasi, Mr. Chairman, ganito po yon. We have discussed it several times even in the previous congresses. No? Ang problema kasi, for example, if I am a lawyer, instead of entering the services to the PNP, I'd rather apply for the PAO. Kasi mas malaki pong sahod sa PAO kumpara mo sa police na abogado that will be assigned sa IAS. Yan pong reality. Diba? For example, lawyer ka. Pag pumasok ka sa police with all those requirements and qualification, qualified ka na, you have fulfilled all those requirements. What is your rank? Major, di ba? O kapitan? Kapitan, di ba? First entry is police captain ka. Now, magkano sahod ng police captain? Ngayon, less than 100,000, di ba? Oh, less than 100,000. But, if I am a lawyer, I'd rather apply for the PAO than
the police. Kasi mas malaking sahod ng lawyers new entry sa PAO kaysa sa police. Kaya yun yung isang problema dyan ng talagang sa police. We cannot hire as much as we want lawyers for the police kasi napakababa po ng sahod. Kasi first entry mo, kapitan ka, what is the salary of the police captain, yun po yung sahod mo. Yun talagang problema. Now, kaya siguro, you have to study the local government code, same time yung PNP law, na yung IAS, kung gusto nating suportahan ng todo, pwede naman yun, but ang salary grade siguro patasin natin para mas maraming abogado na papasok dun sa police, not entering the police service, but dun sa legal ng police, no? Dun sa IAS. Yun yung pong pwedeng maging remedyo. But as of now, kaya yan ang hinarap natin dahil kahit lagyan pa yan natin ng malaking punto dyan. Still, the question is the scarcity of lawyers within the police organization. Mr. Chair. Yun yung problema talaga dyan. And of course, siguro talagang dapat manawagan din tayo dito sa counterpart natin, no, sa Senate. Because in here, sa atin po sa Kongreso, yung House Bill number 6509, pending pa to sa Senate, yung pre-legal assistance to uniformed personnel. We approved this with the Committee on Justice. 2022 pa to, naalala ko na aprobahan na natin to, providing free legal assistance to any officer or uniformed personnel of the Armed Forces of the Philippines, the Bureau of Fire, Bureau of Jail, Coast Guard, PNP, na facing any charge before the prosecutor's office. Sana po ma-aproba na sa Senado to. Congressman Charon, please. I was just saying, Mr. Chairman, na yung mga abogadong pumapasok din sa ating government like sa PNP, hindi po sila nag-litigate. Nandun lang sila as in an advisory or rendering legal opinion. Yun po ang trabaho ng mga lawyers sa government offices. Yung nag-litigate talaga, yung pumupunta sa yung mga abogadong nandyan sa PAO at saka yung private lawyers. Yung mga nasa nasa government. If I am not mistaken, hindi po sila nag-litigate unless they ask permission from the chief of the office na mag-engage in legal practice of the profession.